mga life group. In-encourage tayo na patuloy na dumalo sa mga gawain sapagkat ang buhay na sama-sama ay kalooban ng Panginoon sa atin na lahat ng tumanggap at nagsuko ng buhay sa Kanya. Ngunit hindi po nagtatapos doon ang kwento. Mayroon pong misyon na ipinapagawa ang Diyos sa atin. Meron po siyang tinatawag na mission order. Yung huli pong binigyan ng mission order, wala na po, si Santi na. Saka na lang natin pag-usapan nun, nagagalit din ako eh. Mission order. Sa lahat po ng mga pulis, sa lahat ng mga sundalo, sa lahat ng mga bumbero, sa lahat ng nasa sandatahang lakas, naintindihan po nila kung ano ibig sabihin ng mission order. Binigyan ka ng isang gawain at dapat magawa mo yon, dead or alive. Ang mission order, mga kapatid, kung ikaw ay isang sundalo, kahit ikaw ay isang empleyado, ito ay napakahalagang bagay na kung saan kinakailangan mo itong gawin. Mga kapatid, mga magulang ko, binigyan po tayo ng mission order ng ating Panginoong Hesus. Sa mission order po na ito, kasama po kayong lahat. Pastor, kasama ako? Opo. Para po ito sindikato, wala nang labasan. Lahat po kayo dito ay kasama sa misyong ito. Pastor, buntis po ako. Pastor, PWD po ako. Pastor, abay, bago lang ako dito. Pastor, wala pa akong boyfriend. Pastor, biyuda ako. Pastor, may trabaho ako. Huwag po kayo magagalit. Wala po kaming pakialam. Kasama po kayo dito. At sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, kasama ka. Walang lalabas dito ng buhay. Kasama ka dito. Well, the question would be, ano ba ang misyon ng Diyos sa atin? Pastor, ano ba yung misyon na yan? Depende sa misyon. Sasama naman ako eh. Depende sa misyon. Ano ba yung pinapagawa ng Diyos sa ating lahat? Pakita ho natin ang sinasabi ng Diyos. Ito po ang misyon natin. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Sabi ho doon, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Nais ko pong ipabatid po sa inyo pong lahat na nakakarinig sa mikroponong ito. Wala pong ibang misyon na ibinigay ang ating Panginoong Hesus maliban sa misyong ito. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat. Humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Go and make disciples. Ituro nyo sa kanila kung ano ang aking ginawa. Sabihin nyo sa kanila ang pagliligtas na aking ginawa sa lahat ng mga bansa. That is the mission of this church. That is the mission of our church. Yan po ay misyon ng ating pong pananampalataya since the world began. Pagkatapos po ng ating Panginoon Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, siya po ay nalibing at muling nabuhay, siya ay nagpakita sa mga alagad, at siya po ay
umakyat sa trono ng Panginoon, siya po ay nag-iwan ng isang gawain sa atin. And usually, yung mga huling habilin, usually, yon ang pinaka mahalaga. Alala ko po ang aking pong tatay, aalis po sila for some meeting, aalis po. Ako lang po ang naiwan sa bahay. Nagbilin po ang aking tatay, sapagkat ang tatay ko po ang nasusunod sa bahay. Amen. Shout out sa mga tatay na nasusunod sa bahay. Kaya inutos siya, dahil siya ang nasusunod sa bahay, sinabi niya sa akin, "Hoy, yung mga urungin ko dyan, ikaw na magurong. Yung mga labahin ko, ha? Di pa nasasampay yan, sampay mo na. Oh, yung bintana, lahat ng ito." At bago ako umalis, ang aking nanay ay inulit-uli ang sinabi ng aking tatay. Ang sabi ko naman ay, "Opo." Ba, syempre, mabait ako. Gagawin ko po yan. Sige po, umalis na po kayo. Umalis po sila kasama ng aking mga kapatid. At ready na po ako na gawin ang lahat ng aking binibilin sa bahay. Hanggang sa may dumating na aking mga kaibigan, inaya ako mag-basketball. Sino naman ako para tumanggi sa bagay na yon? To make the long story short, kami po ay naglaro ng basketball. Ang sabi ko, mga ilang laro lang, uwi rin ako, hapon pa naman sila darating, kaya kong gawin yan. One game after another, dayo tayo. Dumayo kami, okay yan, tanghali pa, kaya pa yan. Hapon pa naman sila darating. To make the long story short, dapat hapon na po, naglalaro pa rin ako. Dumarating ang aking kapatid na bunso. Sabi niya, Kuya, magtago ka na, ha? Alam ko na po, dumating sila, tawag ka ni tatay. Hindi ko na po isusunod, hindi ko na po ikukwento ang mga sumunod na kabanata. Dahil hanggang ngayon po ay galit ako sa aking tatay sa kanyang ginawa. Yung pong mga huling habilin, yun po ay napakahalaga. And most of the time, kapag hindi mo ginawa, the consequences are too heavy. And most of the time, ang mga huling habilin ay nagpapatunay lamang na ikaw ay tunay na anak. This is the mission of the Lord. Life together has a mission, and the mission is to go and make disciples. Tayo po ay dapat ay maghahanap at gagawa ng mga katulad natin na susunod din kay Kristo, magmamahal sa Diyos, mag-aalay ng kanyang buhay, at yung mga tao na yun, ganun din ang gagawin, at yun po ang pattern natin simula nang si Kristo ay namatay. Nabuhay namang muli. Hanggang sa kasaysayan ng ating pananampalataya, hanggang sa kasaysayan ng church na ito, we have one mission and one mission alone. That is to go and make disciples. Kaya ang tanong ko po sa inyo kanina, sasama ka ba? Now, it's not a matter of gusto mo bang sumama o hindi. It's not a matter of may time ka bang sumama o hindi. It's not a question of may kakayahan ka bang sumama o hindi. No, it is a question of kahit sumama ka o hindi ka sumama, ang sinasabi ng Diyos, kasama ka. Kasama ka. Pastor, ayaw ko eh. No. Kasama ka. We have one mission and we have one message. The message ay mayroong Diyos na dahil sa pagmamahal ay nagkatawang tao, at dahil ang tao ay hindi makabayad sa kasalanan na kanyang ginawa, ang Diyos na ito ay namatay sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa kasalanan ng sangkatauhan. At dahil sa pag-ibig
Siya ay nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Siya ay inilibing upang ikaw at ang iyong mga kasalanan ay malibing din. Siya ay muling nabuhay para ang iyong kasalanan ay talagang bayad na. Siya ngayon ay nakaupo sa trono ng Diyos. Siya ay babalik muli upang hatulan ang lahat ng nabubuhay at hindi na nabubuhay. Yun ang mensahe ng Diyos na inyong narinig, na inyong tinanggap, na ating ibinibigay at ibinabahagi sa iba. Paulit-ulit, paulit-ulit. Ngunit ito po ang misyon ng Diyos sa atin. Sabi po natin, malawak ang gawain. Amen po ba? Malaki ang hamon. Ngunit ang pangako ay ito. Hindi natin ito isasabuhay ng mag-isa, kundi sama-sama. This is life together. Ang misyong ito ay hindi trabaho ng inyong mga pastor at diakonesa. Hindi lang ito trabaho namin. Although we will never complain of preaching the gospel, dahil ito ang pagkakatawag sa amin. Ngunit hindi ito misyon na ibinigay lang sa amin, kundi misyon na ibinigay sa ating lahat. Pagamat malaki ang gawain ito, malaki ang hamon na ating kinakaharap, ngunit ang pangako ng Diyos sa ito, you will not do this alone, we will do this together. Yan po ang nagpapalakas sa loob ng loob sa amin. Lalo na po sa ating pastor, Ernest. Nagpapalakas ng loob sa kanya na kami ni Jack Adet ay laging nasa likod niya. Nasa likod mo lang kami, pastor. Pastor, nasa likod mo lang ako. Yan. Yan, nasa likod mo lang ako. At nagpapalakas ng loob na kaming mga manggagawa kapag nakita namin na kayo din ay nasa likod namin. Amen po ba? Pastor, nasa likod nyo lang kami. Bangin na to eh, bangin na to eh. Pastor, nasa likod nyo lang kami. Nagpapalakas sa aming loob pag alam namin na kasama namin kayo. Isa ho, kaya nabe-burn out ang mga manggagawa. And I'm not just saying this dahil ako isang pastor. I'm just saying this because this is the reality of what is happening in our churches today. Kaya umaalis minsan ng mga pastor sa ministeryo is because they felt they are alone. Sila lang ang nagmimisyon. Sila lang ang nagtuturo. Paulit-ulit yung narinig sa amin, sa mga preachers dito, sa kanilang mga karanasan. Si pastor na ang nagpipreach. Si pastor pa rin ang nagigitara. At habang nagigitara, si pastor ang worship leader. Si pastor na rin ang tagalinis ng simbahan. Si pastor na rin ang presider. At ang yung miyembro yung tatlo, may kasamang isang aso. Huwag niyo na pong itanong kung ano love gift. Magkukwento ang mga pastor kung gaano kahirap. Dahil napifeel nila na para bagang wala silang kasama. Sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, kailangan po samahan po ninyo kami. At nakikita ko po yun. And I would like to commend all the leaders that we have here today. Nakasama namin sa misyong ito. From the bottom of our hearts, we want to thank you. And we thank the Lord for your life. Kung wala po kayo, wala pong mararating ang ating iglesia. Salamat po sa inyong buhay. Salamat sa inyong sakripisyo.
Nagpapasalamat ako sa mga kabataan na kasama natin dahil sila'y masisigla. Nagpapasalamat ako sa mga matatanda nating mga kasama na patuloy na nagtuturo ng mabuting balita sa mga tao at patuloy kasama sa misyon ng pagdidisciple. Ang totoo po, gusto ko na namin kayong pagpahingahin. Ngunit ayaw nyo mamahinga. Salamat po sa inyong buhay. Nagpapasalamat kami sa mga young married na patuloy na kahit sila ay hectic ang kanilang mga schedule. Sila ay nagpapalaki sa kanilang mga anak, sila ay busy sa kanilang paghahanap buhay, sapagkat ito ang panahon na kung sila ay nagtataguyod ng kanilang pamilya. Napakahirap pong magtaguyod ng pamilya at mag-disciple at the same time. Mahirap po yun. Yung mga kabataan ay maintindihan mo, pwede natin silang pagalitan, ba't hindi ka nagdi-disciple? Asa ka ba busy? Pagod ako sa pag-aaral. Pagod ka sa pag-aaral? Subukan mo kayang mag-asawa. Magkaroon ng 2 anak. Magtrabaho from Monday to Friday. Magbayad ng bills. Tingnan natin kung sinong pagod. Wala kang life group ngayon dahil pagod ka sa pag-aaral. Saan ka ba nag-aaral? Oxford? Harvard? Saan ka ba nag-aaral? St. Andrews Field. San Andres Bukid. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga kalalakihan na nandito ngayon. Na patuloy na nagsasama-sama at gusto nilang ma-reach ang ibang mga kalalakihan. We would like to commend you. Very good. Praise the Lord. Salamat sa inyong buhay. Huwag niyo pong tatanggalin yan. Paano po yung iba sa inyo? Sama po ba kayo? Sumama kayo. Dahil pag hindi kayo sumama, ma-out of place kayo. Dahil ang iglesyang ito, sa kasaysayan niya, ay isa lang ang ginagawa. Humahayo kami, nagtuturo kami, at ibinibigay namin si Kristo sa mga tao at tinutulungan namin sila na lumago sa kanilang pananampalataya. At ang amin pong pakiusap sa inyo, ang aming pamanhik sa inyong lahat na nandito ngayon, samahan niyo po kami sa misyong ito. Sapagkat kung magmamahalan lang tayo dito, kung magsasama-sama lang tayo dito, kung magkakainan naman lang tayo at wala pong masama doon, magkainan tayo hanggat gusto natin. Kung magkakaisa tayo, ngunit hindi natin ginagawa ang misyon ng Panginoon, hindi po natin ginagawa ang kanyang kalooban. Kain lang po tayo ng kain, hindi tayo nagtatrabaho. Now the question would be, how? Pastor, sige, alam ko na, yan nga yung mission eh. Alam ko na yan, pastor, sige. Tagal ko na nadidinig yan eh. Pastor, ngayon ko lang nadidinig yan, pero alam ko na yung mission. Sige, gusto ko sumama, pastor eh. Kinansel ko na lahat ng flight ko. Kinansel ko na lahat ng booking ko sa mga resorts. Yung visa ko, kinansel ko na, pastor, kasi hindi ako pupunta ng Amerika. Switzerland, magmi-mission na lang ako, pastor. Sarap pakinggan, ano? Pastor, sabihin mo sa akin, paano ba natin gagawin yan? Gagawin natin ito, mga kapatid, nagsama-sama. 3 bagay, mga kapatid, ang nais ko pong iwan sa inyo ngayon pong umaga. For us to live out this mission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi ko sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Yan po ang pangako ng ating Panginoon.
I have given you a mission na magmisyon, magturo ng salita ng Diyos, ibahagi ang mabuting balita na si Kristo, ang Diyos at Panginoon. Kailangan mo siyang tanggapin sa iyong buhay, gawing Panginoon ng iyong buhay. Doon ka lang maliligtas, doon ka lamang magkakaroon ng kapatawaran, doon ka lamang magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at doon ka rin magkakaroon ng pagtanggap sa Panginoon. Malinaw ang misyon. Ngunit hindi nagtatapos ang ating Panginoon. Ang sabi niya, bibigyan kita ng kapangyarihan na nanggagaling sa akin. Kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, hanggang sa dulo ng daigdig. How? May 3 bagay po tayong makikita doon, mga kapatid, at nais ko pong iwan sa inyo ngayong umaga. Number 1, if we're going to do this together, we're going to live it out, tandaan po natin that we are going to be empowered together. Sama-sama po tayong palalakasin, sama-sama tayong pinalalakas. Ang sabi doon sa unang bahagi ng talata, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang Espiritu Santo. The Holy Spirit will give us power to do this mission. Pastor, akala ko ba kailangan ng pera? Yes, kailangan ng pera. Pastor, akala ko ba kailangan ng manpower? Yes, kailangan ng manpower. Pastor, akala ko ba kailangan ng marami? Yes, kailangan ng marami. Sama-sama tayo. Patandaan po natin, hindi po yon ang main source sa ating pong misyon na ito. Ang main source po ng ating pong kapangyarihan at lakas sa pagbabahagi sa ibang tao ng salita ng Diyos ay ang banal na Espiritu. 1 Corinthians 12:7, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binibigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang bawat isa'y binibigyan. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, nagsuko ng buhay sa Kanya, nagtiwala sa krus ng Kalbaryo, nakabayaran ng kanyang kasalanan, at si Kristo ang kanyang Diyos at Panginoon, has given the Holy Spirit. We have the Holy Spirit. You have the Holy Spirit. Pastor, para lang yan ganyan, para lang yan sa mga leader. No. Ang banal na Espiritu na nasa amin na yung mga manggagawa ay banal na Espiritu rin na nasa inyo. Wala pong pagkakaiba. At tandaan po natin that if we're going to do this, if we're going to live this out, God will empower us. Tandaan po natin yan. Romans 8:11, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyo, mga katawang may mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. The Spirit that lives in us, yun ang bubuhay sa atin. Kaya po mga kapatid, wala na po tayong excuse para hindi gawin ang bagay na ito. To be honest, what power do you need? What else do you need besides God? Ano ba bang kailangan mo para hindi magmisyon? Para hindi sabihin sa iba kung sino si Kristo? Para hindi dumalo sa life group? Para hindi ibahagi ang Diyos at ang salita ng Diyos sa iba? Para hindi mag-imbita ng iba? Ano bang pumipigil sa'yo? Dahil wala kang pera? Hindi naman sinabi ng Diyos, bibigyan kita ng kapangyarihan ng pera. Hindi sinabi ng Diyos, bibigyan kita ng kapangyarihan ng oras. No, ang sabi niya, basta gagawin mo to, ang kapangyarihan na ibibigay ko sa iyo ay hindi nagmumula kahit kanino man, kundi galing sa akin. You just have to do it. Problema po sa atin, ang dami po nating mga, pasensya na po kayo ha. Di po ako nagagalit ha. Sino ba yung artista na yan? Yung kalbo? Nagpapaliwanag lang. Ang problema po sa atin minsan, and we're not excluding ourselves. We got too many excuses. Tumitingin tayo sa sarili natin, hindi ko kayang gawin, hindi ako katulad ni ganun, hindi ako katulad ni ganito, hindi ako ganyan.
wala akong masyadong pera, wala akong masyadong oras, wala akong masyadong kakayahan, wala akong masyadong ganyan-ganyan. Alam niyo po, kung gusto ng Diyos, pwede naman pong lahat tayo, ang dadalo lang sa church na ito, puro may pera eh. Kung gusto ng Diyos, lahat ng dadalo sa church na ito, ang bibigyan ng misyong ito, lahat mayroong oras. Kung gugustuhin ng Diyos, lahat ng dadalo at bibigyan niya ng misyong ito, ay yung talagang may kakayahan. Pwede ho bang gawin ng Diyos yun? Yes! Ang tanong, bakit ikaw ang binibigyan ng misyon? Oo nga, ba't nga ba ako? Tanungin mo sa sarili mo yan. Sa kasaysayan po ng Biblia, mga kapatid, hindi po kayo makakakita ng pinili ng Diyos na magaling talaga. Amen po ba? Dahil sabi ho ng Biblia, at lagi po natin kinakanta, kapag ako'y mahina, sa aking kahinaan, ako ay malakas. Pag ako'y mahirap, ako'y mayaman. Sabi ho ni Paul that I can do all things through Christ who strengthens me. Stop with all your excuses. Kung naintindihan ko po, marami po kayong pinagdaraanan sa buhay. Kaya ako po'y nakikiusap sa inyo. By the power of the Holy Spirit given to us, we will do this mission. Para pong isang wifi, mga kapatid. Picture po dito ng wifi. O ano po wifi password nyo? Yung wifi ng kapitbahay, alam nyo, kabisado nyo. Mas kabisado yung wifi ng kapitbahay nyo. No? Minsan, ay, ano ba ang password namin? Nakalimutan po ng kapitbahay nyo yung password nila. That we are all connected. Lahat ng gadget na nasasakop at naaabot ng wifi, their internet is working. At anuman ang kanilang ginagawa, nagwo-work ito. Kamukha rin po natin, mga kapangit. Ang source po natin ay ang Diyos na banal na Espiritu. You don't have to worry about anything. Money will follow sa ating pagmisyon. I do believe that. Resources will follow. People will follow. At kung naman ang problema natin, hayaan na natin ang Diyos ang problema noon. Kasi ang sabi niya, bibigyan kita ng kapangyarihan. You just have to do it. I would like to challenge you, mga kapatid, na umasa sa kapangyarihan ng Espiritu at maglakad ng sama-sama sa paggawa ng mga alagad. Tayo po ay umasa sa kapangyarihan ng Diyos at maglakad ng sama-sama sa paggawa ng mga alagad. Ang pangalawa po, mga kapatid, not only we are being empowered together, we are witness together. We are witness together. Tayo po ay sama-samang maging iyon. Binuhay na naman natin si ano. At nagsabi po doon, at kayo'y magiging aking mga saksi. You will be my witness. Tandaan po natin, hindi lang ito ibinigay sa isa. Ang witness ay hindi lang isa. Tayo. We are all witness. At ang ating mga kasama, ang ating mga kapamilya, ang ating mga katrabaho, they are a witness also of our life. Tayo po ay witness. Na-witness po natin kung paano binago ng Diyos ang ating buhay, kung paano tayo niligtas, kung paano tayo minahal, kung paano tayo binigyan ng kapatawaran, kung paano tayo pinagpapala, nasaksihan natin iyon. Amen po ba?
tandaan din po natin na ang ibang tao ay saksi din kung paano mo isinasapamuhay ang iyong pananampalataya. Actually, hindi na sila saksi, sila 24 oras din na nakatutok sa iyo. May kinikilingan, may pinoprotektahan, serbisyong hindi totoo. Minsan sinisiraan ka. Bakit? Nakatutok sa iyo yan. Christian ka. Kung maka-Bible ka dyan, lagi mong tinitira yung aming sugalan dito, Lagi mo sinasabi na ako, hinto ko na yung pakikiapid ko, Sige, tingnan ko lang. Hanapan kita ng butas, pipicturean kita, magbabiral ka. Saksi rin sila. 24 oras. Doon po sa Gawa chapter 2, verse 42 to 47, makikita po natin doon kung paano ba namuhay ang mga unang mga Kristiyano. Basahin po natin. Verse 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay patuloy. At hanggang ngayon ay ginagawa natin. Amen po ba? Nagsasama-sama sila bilang magkakapatid. Nagsasama-sama tayo bilang magkakapatid. Nagsasalo-salo sila sa pagkain ng tinapay. At sama-samang nananalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa mamagitan ng apostol, naghari sa lahat ang takot. Verse 44, pakibasa po ng lahat. Verse 46, araw-araw sila'y nagkatipon sa templo at nagpirapala ng tinapay sa kanilang mga tahanan, masaya at malinis na kalooban, nagpupuri sila sa Diyos at kinulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinadagdag sa kanilang Panginoon ang mga naliligtas. This is their life together. They pray together. They worship together. Generous sila. Napakaganda po ng sermon natin noong nakaraang linggo. May po ba? Natandaan nyo po ba? Siyempre natandaan ninyo. Ano po ang sermon natin noong nakaraang linggo? Nakakarinig ako ng kuliglig. Hospitality and generosity. Na tayo, life together, dapat mahusay tayong mag-istima. Dapat mapagbigay tayo. Generous tayo. Sila po ay ganon. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian para sa pangangailangan ng iba. They love each other. They forgave each other. They worship together. At naniniwala po ako na ito ang ating ginagawa sa church na ito. Ngunit ang tanong, kamukha po ng isang masarap na kainan na makikita nyo ngayon. Wala pa? Next slide. Halimbawa, nakakita kayo ng isang magkasarap na kainan. Napadaan lang kayo at nagutom kayo. 50 pesos lang ang pera ninyo. Ngunit gusto nyo makakain ng masarap. Pagkatapos nyo dyan, kayo ay umupo, kayo ay umorder, at unang kagat, tinapay lahat. Napakasarap. Dahil kay gutom. Ikaw ay natuwa, ikaw ay namurahan, napakaganda ng puro Chinese yan Wala na. Pati sermon ni Pastor, made in China Oh. Masarap. Order ka ng siomai, ng siopaw, ng wonton. 50 pesos lang yan mga kapatid 1975 po kasi, kaya kasya pa. Pag uwi mo sa bahay, pagdating mo sa school o sa katrabaho mo, anong gagawin mo? Nakakita ako ng masarap at murang kainan, hindi ko sasabihin sa iba.
ang una mong gagawin, ano? Ano tawag? ATM. 50, saan makakarating ang 50 pesos mo? Itatag mo ang lang lahat ng iyong mga kaibigan and you will invite them. Ipopost mo ngayon, sasabihin, wow, ang ganda naman dyan, 50 pesos lang, ganun. Oo. Tara tayo. Aayain mo sila. May po ba? Nalasiyahan ka. Sa 50 pesos mo lang, nabusog ka. You have experienced and you have witnessed how good the food is. And you have been satisfied. And you are happy. But your first reaction is that, I will keep it in myself. Hindi ko sasabihin sa iba. Nek-nek nyo. Well, naintindihan ko kung bilyong-bilyong peso yan, huwag mo sabihin sa iba. Meron pa nga nagyayabang 40 sasakyan. Di ko alam kung ano iniisip niya. Saksi tayo sa 40 sasakyan. Saksi tayo kung paano tayo. Pastor, tigil na. Nagagalit ako. Nagagalit din si Pastor. Saksi tayo sa injustice na ating nararanasan. Saksi tayo sa maling nangyayari sa ating lipunan. At ano ang unang reaksyon natin? Ganun ba? No. Pinag-uusapan natin siya sa mga tumpukan. Pinag-uusapan natin siya sa social media. Pinag-uusapan natin siya sa ating mga tahanan. Dahil hindi po pwede na nasaksihan natin ang isang bagay, ngunit hindi natin ito pinag-uusapan. Bakit sa mga bagay na ito, sa mga naranasan mo at na-witness mo, bumabangka ka sa ibang mga tao, pero pagdating kay Kristo, nananahimik ka. Tulad ngayon, ang tahimik niyong lahat. Very good. Dahil nakikinig kayo. Bakit pagdating sa church at sa ginawa ng Diyos sa iyo dito, you come to this church, you come to the life group, yung people na Kristiyano at ibinigay sa iyo si Kristo, nakuha mo ng libre si Kristo, ang kaligtasan na kanyang ibinibigay sa iyo. Minahal ka ni Kristo, kahit hindi ka karapat-dapat. Binigyan ka ng buhay. Binigyan ka ng blessing. Binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Binago ang iyong mga perspektibo. Binago ang iyong puso. Binago ang iyong buhay. Binago ang iyong pamilya. Binago ang iyong relasyon. Binago ang lahat sa iyo. At ang una mong reaksyon ay ano? Pangpamilya lang namin ito. Akin lang ito. Hindi ko i-share sa iba. Ang sabi ng Panginoon, kayo ay aking magiging saksi. I would like to challenge you with this. Huwag nating itago ang ating pananampalataya. Let them see. Kung may malaki yung Bible na dala, ano ngayon? Yung mga kapitbahay natin gano'n, saan ka punta? Pagbalik, saan ka galing? Sabihin nyo kung saan kayo pupunta talaga. Sabihin mo sa asawa mo kung saan ka pupunta. Pupunta ako, nanay, ng life group. Saan ka galing? Galing ako ng church. Saan ka galing? Galing ako ng gawain ng Panginoon. Saan ka galing? Galing ako sa Bible study. Huwag niyong itago ang pananampalataya. Huwag niyong itago ang ginawa ng Diyos sa inyo. Mag-alaga ng iba. Samahan sila sa kanilang paglalakad, sa kanilang pananampalataya. The first sermon that I ever preached in this church is entitled, Kwento Mo Yan. You still remember that?
Kwento mo yan. Ikwento nyo kung paano tayo binago ng Panginoon. Kung paano nakatulong sa iyo ang salita ng Diyos. Ikwento nyo si Kristo sa kanila. Ikwento nyo ang Bibliyang ito. Ikwento natin kung paano binaligtad ng Diyos ang ating buhay. Kung paano tayo pinagaling. Kung paano tayo pinagpala. Kung paano tayo inako. Kung paano tayo pinatawad. Your story is too powerful. And sometimes, mga kapatid, I'm not saying na hindi ito, sometimes yung kwento mo lang ay ginagamit ng Diyos para dalhin niya ang mga tao sa kanyang kaharian. Let us all be witness, and at the same time, let us be reminded that there are witnesses also around us. Kaya mag-ingat po tayo. Pangatlo po, mga kapatid, we are empowered, we are witness together. At ang pangatlo, dito po tayo magtatapos, we are sent together. Sabi ho doon, sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng lupa, kayo ay aking magiging saksi. Kayo ay magkukwento ng aking ginawa. Kayo ay magsasalaysay ng aking ginawa. Kayo ay magtuturo ng aking ginawa sa inyong buhay. At ituturo nyo ang librong ito, hindi lang sa lugar na ito, kundi sa buong Judea, sa buong Samaria, at hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Yes, we're right. Hanggang sa dulo ng daigdig. Sabi ko sa Marcos 16 verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng Romans 10:14-15. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? If we're going to be silent about our faith, how can they come to the Lord? At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, okay kandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. God promised to empower you, and He has made you a witness of His greatness and His love. Now, He is sending you out to bring this message to people. God is sending us today for this message. Kamukha po ng isang sugatan at nag-iisang sundalo. God is sending you to battle. God is sending you not just in this church, not just in this community, but outside of this community. Ang mandato po sa atin, mga kapatid, at ang misyon ng ating Diyos sa atin ay abutin ang lahat ng tao na pwede nating maabot. Kamukha ng isang sundalong ito na pag siya ay binigyan ng isang misyon, by hook or by crook, ano man ang mangyari, he is going to do the mission. We have our Jerusalem. Ang sabi ng Panginoon, hindi lang dito sa Jerusalem. What is Jerusalem? Is your church. Jerusalem is your life group. Meaning, Jerusalem symbolizes like
ito yung mga taong malalapit sa'yo. Ito yung lugar na malalapit sa'yo. Doon ka tinawag ng Diyos. Yes, tinawag ka sa Jerusalem. Jerusalem is your family. Your friends is your Jerusalem. Your workplace is your Jerusalem. Your life group is your Jerusalem. Ngunit sabi nga natin kanina, mabigat ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo tinawag sa Jerusalem o sa mga malalapit sa ating pamilya, kundi tinawag tayo sa Judea, sa Samaria, at sa buong daigdig. Now, I'm not saying na bukas ay kumuha na kayo ng passport at, Pastor, pupunta ako ng Cambodia para magmisyon. Pastor, pupunta ako ng Mindanao para magmisyon. Kung tinatawag ka ng Diyos doon, then purihin ang Panginoon. Go. Ang sinasabi natin, mga kapatid, is that you were called in Jerusalem first. Tinawag ka na maging witness. Tinawag ka na magturo ng salita ng Diyos. Tinawag ka na gumawa ng alagad. Tinawag tayong lahat doon sa pinakamalalapit sa atin. Just bring them to church. Bring them to the life group. Kamukha po ng sundalong ito rin, mga kapatid. There are some of us na ginagawa ang misyong ito. And I'm not saying, di ko sinasabi ito, mga kapatid, para ano tawag nun? Guilt trip. Tama ba ako? Mga guilt trip. Yun ang term naming mga millennials doon. Mga Gen Zs. Guilt trip. Sabihin, para kayo ay, paano sa Tagalog ito? Para maintindihan ng mga matanda pa. Para kayo ay konsensyahin. Marami po dito, mga kapatid, ng mga sundalo ng Panginoon sa church na ito, na ginagawa ang misyon na ito, pagod na po sila. Sugatan na po sila. Sabi ko nga po kanina, pinuri natin ang ating Panginoon sa buhay ng mga matatanda nating mga kasama dito, mga kalkab po natin. Sinabi ko na rin ito sa aming training at sinabi ko sa mga kabataan, sa mga YMO, just look at the faces of all the elderly in this church. Nagbiro lang po ako kanina, pero totoo po yan. Pwede ba pagpahingayin na natin sila? Pagod na po sila. Nagreklamo ba sila? No. Nagreklamo ba kami? No. Kaya sabi ko sa mga YMO, sabi namin sa mga kabataan, they have passed the ball to you. Ganon din po ang mensahe ng Diyos sa atin. Pagod na po ang ating pong mga matatanda sa church na ito. And we praise the Lord because they're continuing to do the mission of the Lord. Purihin ang Panginoon. But let me tell you, pagod na po sila. Hindi na po nila mapuntahan ang ilang mga lugar. Hindi na po nila, wala na po silang lakas. Wala na po silang masyadong resources. Tayo na malalakas pa. Tayo na may kakayahan pa. Ibinibigay sa atin ang baton ng pagtakbo at paggawa sa misyon. At kamukha ng isang sundalong sugatan, ang sinasabi niya, hindi ko na kayang pumunta sa digmaan, pero alam ko na mananalo tayo sapagkat pangako ng Diyos, mananalo tayo dito. Ngunit, alam ko rin na ang misyon ko ay hanggang dito na lang. Kaya't ipinapasa ko na sa mga bata sa akin ang gawain ito. And I ask the question once again sa mga kabataan, YMO at malalakas pa sa inyong lahat. Ano ang iyong gagawin? Ano ang ating gagawin? People have sacrificed their life for this cause, for this church, for the mission. Ano ang gagawin nating mga kabataan? Ano ang gagawin nating mga YMO? We'd like to challenge you, huwag manatili lamang sa ating Jerusalem, sama-sama nating abutin
Ang iba, malayo man o malayo, mabigat po ang ating gagawin. May isang pastor na nagsabi, I think it's John MacArthur, bakit kaya hindi ka pa kinukuha ng Diyos? At lagi po nating nadidinig sa atin po mga kapatid na kaya ako hindi kinukuha ng Panginoon. Kasi may mission pa siyang ipagagawa sa akin. Meron pa siyang ipagagawa sa akin. May mission pa ako sa mundong ito. At yung mission na yan mga kapatid is to go and make disciples. Bakit hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon? Pwede pa tayong kuhanin ng Panginoon ngayon? Yes. Bakit hindi pa? Ay pastor, para makapag-worship pa tayo. Now, the question would be, saan tayo makapag-worship ng mabuti? Dito o sa langit? Langit. So, hindi worship. Pastor, para makagawa pa tayo ng mabuti, saan tayo mas makagawa ng mabuti? Sa langit o dito? Sa langit. Pastor, para mabigyan pa natin ng kaluwalhatian ng Diyos, saan natin mabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos? Doon o dito? Doon. Pastor, para mas marami pa tayong malaman tungkol sa Kanya, sa Kanyang mga salita at kung sino siya. Saan natin lubos na makikilala ang Diyos? Dito o sa langit? Now, bakit ka pa hindi pa kinukuha ng Diyos? Kung hindi pagsamba, kung hindi ito, ano? Lalong hindi sa pamilya mo, sa trabaho mo, no. Kaya pa tayo hindi kinukuha ng Diyos dahil may mission pa sa atin na ipagagawa ang Diyos, and the mission is clear. Go and make disciples. Marami kang Jerusalem sa iyong buhay, mga tao na nakapaligid sa iyo. Marami tayong Judea. Nangangarap ang ating church na maabot ang lahat. Ngunit hindi po natin ito magagawa ng watak-watak, kundi sama-sama. As for our conclusion, ang sabi po doon, ibinigay ni Kristo ang ating misyon, ang gumawa ng mga alagad, ibinigay niya ang ating lakas at paraan, ang Espiritu at ang Iglesia nagsama-sama. Pwede po ba tayong tumayo mga kapatid as our response to our Lord? Pwede ba nating basahin ang mga katagang ito? Atin pong banggitin ito ng taos sa ating puso, nang merong panalangin at may pagtatalaga. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, read. Tayo ay pinalakas ng Espiritu. Tayo ay saksi ni Kristo. Tayo ay sinugo sa mundo. Minsan pa po, tayo. For the last time, read. Tayo ay pinalakas ng Espiritu. Tayo ay saksi ni Kristo. Tayo ay sinugo sa mundo. Let's live it out together. Magandang umaga po sa inyong lahat at purihin ang ating Panginoon.